Ang ating devotion para sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 11 verses 29 to 30. And it says, "Come to me, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Basahin natin sa wikang Filipino. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at nabibigit ng lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So dito sa mga binasa nating talata, sa akin napaka interesting po yung bahagi po, kasi makikita natin dito mayroon siyang utos, may kautusan at mayroon ding pangako ang Panginoon. Yung sinabi niya, "Sundin ninyo ang aking mga itinuturo." Napakaganda. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay Diyos na makatuwiran. Ang Panginoon ay Diyos na lubos-lubusan nagmamahal sa atin. Kaya kung ano man yung kanyang itinuturo at kanyang ituturo, tiyak yun para yun sa ating kabutihan. Kaya nga sundan natin sa unang mga bahagi ng talata. Di ba sabi po niya, kapag tayo ay sumusunod ng kanyang itinuturo at pag tayo lumapit sa kanya, sabi niya kahit anong bigat ng iyong pasanin, kahit anong bigat ng iyong pinagdadaraanan, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. What a beautiful promise. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya kahit anong bigat ng ating pasanin, kayang-kaya ng Panginoon yan. Kayang-kaya niyang pagaanin anuman yung ating mga pinagdaraanan. Kaya umasa tayo na sa bawat panahon na tayo ay lalapit sa Kanya at may kahandaan sa ating puso na sundin ng Kanyang kalooban. Kasi minsan ang problema natin, gustong-gusto nating lumapit sa Diyos, pero naman nakatakip yung ating tenga. Kasi pagka may utos siya, "Lord, sandali po, hindi po ako handa para diyan." Kapag gano'n, maging hindi papasok, hindi natin makakamtan yung kanyang pangakong kapahingahan. Kaya dapat two-way process. Kaya lagi nating tandaan ang Panginoon, hindi siya concerned masyado sa ating kung anumang relihiyon nating sinasaniban, no? Anumang kabutihan ating ginagawa. Ang nais ng Panginoon is for us to have a personal relationship with Him. Ayan po. Kaya pasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya mismo, no? Kung makikita natin, ang Diyos mismo ang nag-i-initiate. Ang galing, no? Siya mismo nag-i-initiate, siya mismo ang gumagawa ng paraan tayo makalapit. Ang atin na lamang is to respond. Paano tayo mag-respond doon sa kanyang panawagan? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong palaala sa amin sa araw na ito. Na tunay nga po, O Diyos, ikaw ay nagmamahal sa amin at ang naisin niyo po, Panginoon, na kami ay magkaroon po ng kapahingahan. Tulungan niyo po kami na kami po ay matuto pong magpakumbaba at magkaroon po kami ng naisin sa aming puso na sundin namin anuman ang iyong ipag-uutos, sapagkat alam namin, Panginoon, ito po ay para sa aming kabutihan. Maraming salamat as we entrust to you, Lord, the continuation of our training for today. We ask, Father, that you open each and every heart and that we might be prepared to listen and internalize and for the betterment of the preparation, Lord, for the forthcoming DOH massage licensure examinations. This we pray in the name of Jesus. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Manila Group, no, na pinangunahan ni Doc Ferds. Hi, Doc. Nakakatuwa po yung ating activity kahapon at ayan, I hope na ano, no, I hope na lahat po na present po kahapon talagang na-internalize yung ating ginawa. And andyan na ba si Anibel? Mag-segue lang ako ng konti.
Kasi ang plano ko lang kay Annibel, una, mag-ano lang ng kaunting demo or ano, yung ano yung gagawin niya doon sa ating ano, sa 3 stages. Ano po? Kailan nung bandang huli, parang kalagitnaan pa pala, by the way, napansin ko parang ready na yung ano, yung si Annibel, no, si Ann. Kaya sabi ko, ituloy-tuloy na, gawin niya ng tuloy-tuloy at napakaganda nga, no? Ibig sabihin nun, ganun yung level ng kahandaan. And I hope and pray na lahat kayo, yung inyong level ng kahandaan, lalo na sa bahagi ng oral practical, ay umaangat na. Hindi natin in-expect na mapi-perfect nyo yung inyong presentation, pero ang aking inaasahan is at least kahit papaano may pag-angat, no? Ibig sabihin nun meron continuum na maganda. Kaya pagdating po ng June, talagang handang-handa na kayo sa inyong oral and practical examination. Okay? So for today, tuloy tayo sa ating gagawin, and we are at the stage na po na pinag-usapan po natin patungkol po doon sa AO 2010-0034. Ano po yung AO 2010-0034? So, yun po yung ating napag-usapan at tingnan natin sandali po. Sige po, I'll give you time, Doc Ferds, to share with the group. Good morning, everybody. Maganda yung nangyari sa amin kahapon dahil una, we're able to meet each other face to face and we're able to know each other. Masaya yung nangyari pagkikita kahapon. At the same time, we're able to see kung paano ina-execute yung mga different side strokes na kung saan na-discuss last week. Medyo ang nakita ko lang, lalo na doon sa grupo namin sa Manila, dapat makabisado natin yung 5 massage stroke saka yung 3 levels of preparation bago tayo makita-kita. Kasi pagkabisado na natin, yung mga mistakes natin, madali natin makorek. Ngayon, ang problema, pag hindi mo kabisado, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi mahirap yung hindi mo kabisado at hindi mo alam paano yung execution. Ang importante, makabisado, then execution will follow. Doon magkakatulong-tulong ngayon yung bawat grupo na mag-meet sa iba't ibang lugar. So, I do encourage sa ibang mga classmates na makapag-meeting kayo kasi maganda dahil naka-encourage na magpatuloy, naka-encourage na magkaroon ng tamang mindset. Katulad sinabi ni Sir Benji kahapon, yung mindset na ngayon pala, alam natin na tayo ay papasa dahil tayo ay nag-aanda sa tulong din ni Sir Benji. Yun po, magandang umaga po sa inyo lahat. Share mo sa group ano yung experience mo kahapon to give encouragement to the others. Hello, sir. Good morning. Yeah, good morning sa Masama yung pakiramdam ko, sir. Nako, binigla ka kasi. Sige po, tuloy mo lang. Ano bang may share mo tungkol sa activity nyo kahapon? Ayun, masaya at maski hindi ako prepared, buti lang may naalala ako. Sige nga, Ay, sir. i-share mo yung highlight. Sige po. Ito pala yung sa regarding sa video, sir. Hindi namin masend kasi mahaba siya. And then? Step na i-edit na lang para i-send na lang din po yung yun, masaya. So tulad nung napag-usapan natin, we came out with discussion na una natin pinag-usapan when it comes to the law and government directives on massage. Ang unang-una o pinauna at huling massage law sa Pilipinas ay hango mula sa Presidential Decree 856 Chapter 13. At tulad nung nabanggit na natin para doon sa mga baguhan sa grupo, ang context mismo ng PD na ito is more on the facilities.
No, naka-focus po siya sa ano ba yung tamang measurement ng room, ano ba yung composition ng walls, yung kanyang ceiling, yung kanyang sahig, more on those things, no? Yun yung kanyang masyadong mas binigyan nila ng diin, including also yung tinatawag na lumens, no? Pag sinabing lumens, ito yung type of light, no? Ilang candle lights per square foot, things like those. Pero hindi masyado nila nabigyan ng pansin patungkol doon sa mga manggagawa, patungkol doon sa mga massage therapist, no? Except lang na doon unang lumabas na pagka ikaw ay license, ang tawag sa iyo ay masseur, no? Kapag lalaki, pagka babae naman ay masseuse, and then those working sa isang massage clinic, no? Kasi nung araw massage clinic pa yung katawagan. Kapag ikaw nagtatrabaho sa massage clinic at wala kang lisensya, ang tawag sa iyo ay massage attendant. Right now, sa ating present na situation, ito na po yung kapalit ng pagka ikaw ay massage therapist na licensed massage therapist, and then kapag ikaw naman ay nagmamasahe na walang license, then kapag nagkaroon ka ng training under TESDA, yun po yung sa atin, no? Massage therapy or in situ or in massage therapy, no? Or hilot massage, hilot wellness massage, things like those. Kaya nga pagka nag-aaral kayo, I will not encourage you to really go delve into Presidential Decree 856 Chapter 13 kasi more on technical matters yung pinag-usapan. Pero ngayon, ito yung AO 2010-0034. This is an amendment doon sa implementing rules and regulations ng PD 856 Chapter 13. Kaya lang po, mapapansin natin sa ating pag-aaral later on na ito na ngayon ay nakaangkla patungkol doon sa pagsasaayos ng pagsasanay, no? Kung ano yung mga requirements at sino yung mga opisina ng gobyerno na mga ngasiwa sa mga katulad natin na nagmamasahe. And then ano naman po yung katangian ng mga nagmamasahe, ideal qualities of a massage therapist. And then of course, ano naman ang naging penalty, no? Kung mayroon tayong na-violate na mga pamantayan ng gobyerno patungkol sa ating profession bilang massage therapist. Yun po yung pinaka gist, no? Yun po yung pinaka bird's eye view ng ating gawain, ng ating sa ating gawain bilang mga massage therapist sa ilalim ng industriya ng pagmamasahe. Now, last week napag-usapan na natin yung mga ibang katawagan. Di po ba? Napag-usapan na natin kung ano po yung ano po ang ibig sabihin po na accreditation, assessor, COR. By the way, sa atin po, kapag nagkaroon po kayo ng lisensya, ang i-issue po ng DOH ay Certificate of Registration. Pag sinabing Certificate of Registration, ito na yon, yung COR na yan, ang katumbas niyan ay lisensya. And then, tulad din sa napag-usapan namin kahapon, gusto kong i-share sa inyo na when it comes to DOH, ang DOH ang nag-i-issue ng license. Ngunit pagdating naman sa TESDA, linawin po natin, si TESDA hindi po nag-i-issue ng license. Kasi minsan nagkakaroon ng confusion. Marami akong nakakausap at sabi nila, lisensya daw po yung sa TESDA, yung in situ ng TESDA. Sa totoong buhay, hindi po siya lisensya. In fact, the name itself, national ano yan siya, no? Certificate yung ano niya, yung kanyang pinaka mapapansin natin sa kanyang identification, no? National certification po siya. So hindi po siya lisensya. Kaya nga po sa mga spa owners, no, kapag nagtatayo ng mga spa, lalo na pag may encounter ako ng mga spa owners na hindi po lisensyado, ini-encourage ko sila na mahalaga ma'am, mahalaga sir na mayroon kayong lisensya sapagkat sa application ng business permit, yun po ang unang-unang hahanapin ng nasa Business Bureau. Yan po, no? That's the first reason. Pero pangalawa, nakikita ko, mahalaga na kayo mismo na spa owner, kayo mismo na spa operator, ay may lisensya upang sa gayon, any moment na may aalis kang tauhan, lalo na kung bitbit niya po yung kanyang lisensya, hindi po maapektuhan yung inyong negosyo. Ayan po yun. Kaya talagang iminumungkahi ko and I really encourage no, yung mga spa owners na nakakausap ko, ma'am, sir, kailangan po kayo po ang magkakaroon ng lisensya.
para po, well, pangatlo, para po maalam nyo din po kung ano ituturo sa ninyo sa inyong mga tauhan. Kasi pinagdaanan mo yan under sa training ng accredited ng DOH na institution. Okay? So, ayun po. Moving forward, we discuss what the community is, and then yung continuing massage therapy education, balik-tanawin natin ang pagkakaiba ng CMTE at ng CEMT. Yung dalawang salita, dalawang acronym na napakahalaga para sa ating lahat. Ang CEMT is acronym for Committee of Examiners for Massage Therapy. Yan po ang CEMT. Sila po yung nangangasiwa na exam, sila po nag-schedule kailan magkakaroon ng exam, sila po ang nag-check ng inyong papel, and then eventually sila din po ang magbibigay po ng lisensya. Ito po yung CEMT. Ano naman po yung CMTE? Ang CMTE ay acronym for Continuing Massage Therapy Education. Okay. So ano naman po yung ginagawa ng CMTE? Ang CMTE, ang siyang nangangasiwa patungkol sa mga credit units. No, ano ba yung mga credit units? Kasi tandaan niyo po, every 3 years, kapag kayo po ay may lisensya, every 3 years, kailangan nyo mag-renew ng inyong massage license. And then you'll be given 2 years na grace period kasi pagka hindi mo na-renew on the 3rd year, kailangan before magtapos po ang ikalimang taon, na-renew nyo na yung inyong lisensya. Otherwise, magiging rendered invalid yung inyong license. Ayan. Ngayon, going back sa CMTE, ang CMTE ngayon ang nagbibigay at nag-accredit ng mga units, no, yung mga tinatawag natin na 30 credit units, kung sa PRC yung CPD, continuing education ng PRC, pero sa DOH 30 credit units. Ito ngayon yung gawain po ng CMTE. Sila po nag-accredit, sila nagbibigay ng ilang units, and then sila nagbibigay din po ng ika nga parang suggested price. Yan, parang standard price. Magkano yung tuition para sa 30 credit units. Okay? So yun po ang CMTE. Okay. Moving forward, ayan po, no, yung definition po, yung katawagan po ng ating po massage therapy. Ang sabi po dito, this refers to a system of manual assessment. Manual, ibig sabihin, gamit yung mga kamay, evaluation and application techniques used in a scientific manner. Ibig sabihin po nun, ang batayan ng ating paggawa, ang batayan ng ating pagmamasahe, hindi lamang tayo kumikilos hanggang mahagod, ngunit ito dapat ay nakaangkla sa makasiyensang kaparaanan, no? Scientific manner. And sabi din po dito, muscle locations, stress points, and other parts of the human body are accounted for, including in the technique, in the external application of water, heat, cold, stretching, passive, and active joint movement within the normal physiologic range of motion. So, ibig sabihin din po nun, ito po yung nahuling nabasa natin, yung mga katawagan or karaniwang ginagawa po ng mga physical therapists, no? Mga range of motion, application ng cold and hot water, things like those. So ito po ay kabahagi ng tinatawag po natin na massage therapy. Okay? So ngayon tutungo na tayo ngayon sa Article 1. Ang sabi dito, organization, structure, and functions. Ito'y patungkol sa ano yung organization ng Committee of Examiners for Massage Therapy, ano yung kanilang mga gawain, ano yung kanilang mga functions, no, bilang isang komite. At by the way, sa ngayon, ang humahawak po na opisina ng DOH, ng Kagawaran ng Pangkalusugan na humahawak po ng CEMT, ito ngayon ay sa ilalim po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau or HFSRB. Kaya kung kailangan ninyo, halimbawa, ngayon magsasubmit na kayo ng mga requirements, kailangan ninyong kumuha ng form, ng application form ng CEMT sa inyong pag-apply ng pag-exam ngayong June, kailangan i-google nyo po yung HFSRB
And then doon sa kanilang website, hanapin niyo po yung form, downloadable form, and then yun po ida-download nyo, and yun po ang inyo pong fifilapan at yun po ay inyo pong ipapanotaryo. Dadalhin niyo po sa abogado, ipapanotaryo po ninyo yung inyong application form. Ayan po. Now, moving forward, sino pong bumubuo ng ating pong CEMT? Ang bumubuo ng ating CEMT ay ang sumusunod. Health Human Resource, ito yung luma ha, ito yung original na humahawak ng CEMT, nakalagay dito Health Human Resource Development Bureau. Pero like what I said, ito na ngayon ay sa ilalim ng Health Facilities, Services, and Regulatory Bureau. At ang Vice Chairman ng CEMT ay mula sa Environmental Health Office, sa DOH po ito, Sanitary Engineer, again sa DOH po ito, Medical Practitioner, yan, sa DOH din po, Physical Therapist, ito po, mayroon pong representation po ang hanay po ng mga physical therapist, at mayroon din pong legal officer, at ito pong panghuli, yung panghuli po ay mula po sa hanay ng mga nagmamasahe. Kamakailan ay meron tayong Philippine Association of Licensed Massage Therapists or PAMT. Ito po yung association ng lahat po ng mga LMT at ito po ang technically ito po yung nagre-representa po sa atin sa hanay po ng CEMT. Okay? Kaya lang may mga nangyaring may mga nangyari na kung saan ay simula nung natuklasan po ng DOH na medyo may kaunting problema ang PAMT, kaya hindi na po nila sinasama. But technically, dapat may representation mula sa hanay nagmamasahe para dito sa CEMT. Okay? So, yun po yung situation. And then, meron din po mula sa hanay ng mga assessors kasi yung mga assessors din po, may grupo din po sila or facilitators. Okay? At for a time, yung inyong lingkod, bahagi din po ng CEMT, technically under sa CEMT, bilang isang representative po sa hanay po ng DOH Accredited Training Institution. Okay, so yung ATI na tinatawag. Ayan po. Kaya lang po, that's the ideal. Yun po yung nasa AO 2010-0034. Kaso lang po, nung simula nung nag-assume po ang ating pong HFSRB sa ilalim po ni Engineer Annette Tan, maraming mga changes at unti-unti hindi na masyado involved ang mga institutions. Ang amin na lang pong ginagawa, nagtitraining kami, sinasali namin kayo, and then pinapasa namin sa DOH lahat ng sa perception namin ay qualified na kumuha at maipasa nila yung DOH Massage Licensure Examinations. Ayan po. Ano po yung mga functions po ng komite? Ang CEMT ay mayroong mga sumusunod na mga gawain, mga functions. Una sa lahat, ito po ay para to announce, schedule, and hold examinations for massage therapists. And by the way, hindi lamang po tayo ang hawak po ng ating CEMT sa masahe, kundi kasama po natin sa simulat sa pool yung mga kumukuha ng lisensya bilang mga embalmers. Ayan. So, nasahanay po natin na andin din po sila ng CEMT. Okay, so yan po. And next, ang pangalawang gawain ay sila po, ang CMT po ang nag-i-issue ng lisensya to issue licenses to massage therapists who have satisfactorily passed the licensure examinations. So ibig sabihin po nung sila po ang nangangasiwa at sila din po ang nagbibigay po ng lisensya. Pero po, nung unang panahon, parang may katagalan na talaga, ang pumipirma ng lisensya natin ay ang Secretary of Health. Pero kinalaunan, nagbago. Ngayon para napansin ko, ang pumipirma ay yung head po, yung chairman ng CEMT na si Engineer Annette Tan. Siya po ang pumipirma. Pero I hope ibabalik nila kasi medyo sa Bisaya ang tawag namin garbo no? Medyo bongga kasi pag ang lisensya yung pumipirma, Secretary of Health mismo. Okay? So ayun po. Ang pangatlong gawain po ng CEMT, sila po ang
nagbibigay po ng certified true copy sa mga nawawala at nasisira o nasira o binagyo o nalunod o inanod ng mga lisensya. Ayan po. Ang pang-apat, kapag sakali na mayroong complaint sa isang massage therapist, sa isang LMT, ang CEMT ang siyang gumagawa ng kaukulang investigasyon. No, sila po yung nag-i-investigate, pero tandaan po natin, hindi lahat ng complaint ay ini-investigate ng CEMT. Ano pong kailangan? Ang kailangan ay meron po tayo o meron po yung complainant na tinatawag na sworn statement. Pag sinabing sworn statement, ito ay sinumpaang salaysay at pirmado po or ang tawag po niyan, pirmado po ng abogado. Okay, pirmado po natin and then ito po ay notarized ng abogado. Okay, tandaan niyo po yan ha. Kaya kung sakasakali may complaint o may magko-complain, may kakilala kayong magko-complain sa isang particular na massage therapist, sabihin niyo po, mahalaga po na ipanotaryo po ang kanilang reklamo. No? Ibig sabihin po, ito ay maging sworn statement. Ayan. Kapag ka may reklamong ganoon, hindi din po rektang ipapadala niyo sa central office, no, sa CEMT. Ang napapansin ko po na in reality, real talk, sabi nga, ang complaint dapat i-elevate muna natin sa ating region, DOH Regional Office, na kung saan tayo napabilang, and then sila po magkakaroon po ng initial na investigation, and then whatever the result is, yun po yung pinapasa nila sa central office. Ito po ngayon ang hawakan ng CEMT. And then si CMT, upon validating lahat ng information, sila din po ay magbibigay ng desisyon kung ito po ay kanilang ipaparating na po sa Secretary of Health. At kapag nakarating sa Secretary of Health, malamang sa malamang, ito po ay revocation na ng ating massage license. Ayan po. Okay? Ang sumunod naman po ay yung panlima, to accredit institutions, associations, or trainers conducting massage programs and review courses for massage therapists. So ayan po. Ito po yung isa sa gawain po ng CEMT. Kami po ay kanilang in-accredit, no? Sila po ang maging yung mga ibang association, yung katulad ng PAMT, in-accredit po ng CEMT at any training providers, no? Katulad ko, kasi pagka kayo po nag-apply ng kunwari ng ng accreditation sa training institution, tatlo po yung requirements. Kailangan po ikaw ay magsasanay under the committee, no, CEMT, and then magkaroon ka din ng program na ipa-accredit mo sa kanila, and then at yun po i-check din po nila ang iyong ating pong training facility. Yan po. So tatlo po yung element para tayo ma-accredit ng DOH. Sa kasalukuyan, meron pong humigit kumulang na 15. 15 po ang accredited training institutions ng kagawaran ng pangkalusugan, no, patungkol po sa pagmamasahe. Next, to establish criteria for the accreditation of institutions, associations, or trainers who shall train the massage therapists. So sila din po nagbibigay ng mga kaukulang criteria. Pag sinabing criteria, ito yung pamantayan, itong dapat susundin ng mga training institutions. Kaya kung inyo malaala, nabanggit ko sa grupo, yung element po o yung tinatawag na KSA. Ano po yung KSA? Sabi po nung iba sa inyo, nabanggit in our previous meetings na ang KSA ay nagsisimbolo ng knowledge, ng skill, at ng attitude. Ano po yung KSA? Ano po yung knowledge, skill, attitude? Ito ay patungkol sa inaasahan ng DOH na ang training institution ay magbibigay ng sapat na equipping, sapat na pagsasanay, sapat na kaalaman para sa mga kukuha ng massage examinations. So that represents the knowledge. Ang sumunod naman ay kinakailangan sanayin or gabayan ng institution ang lahat ng mag-aaral upang sa ganun ay maangkin nila yung angkop na skill, no, yung kahusayan sa pagmamasahe na ayon sa standard na naset ng kagawaran ng pangkalusugan. So kailangan may minimum standard tayo pagdating sa pagmamasahe.
No, kailangan nating susundin po 'yon, no? Yun po yung 5 basic stroke manipulations po natin. Okay? Ang pangatlo, which is equally important, is letter A. Ano po yung letter A? Ito po yung attitude, no? Ito po yung attitude. Ito po yung pag-uugali. Kaya ayun, kapagka may problema po, kunwari meron pong isang aplikante, no, mag-exam, pagdating sa oral practical examination, nagkaroon ng nagpakita ng attitude, hindi maganda. Ang unang-una nilang tatawagan ay ang institution. Well, of course, ang una nilang tanungin, by the way, yung estudyante, saang institution ka galing? Sino ang iyong trainer? Ayun po yun. So, kaya through the years, no, since na tayo na-accredit ng DOH noong 2010, actually 2013, yun po, minsan-minsan may tawag na ganun, no? Minsan-minsan may tawag kaming natatanggap at yun nga, kami ay sinisita ng DOH. At katulad halimbawa, tatawagan ako ni Dr. Hipolito, yung secretary po ng CMT nung araw, at ang tanong sa akin, Benji, sino itong ganito, ganito? Estudyante mo ba to? Bakit ganito yung ugali niya? Ba't mo ipinasayan? Yung mga ganon. So kami pinagagalitan sa totoong buhay. Ayan. Kaya talagang hangga't mari, yun nga ang ating tinitingnan. Kaya minsan, aywan ko lang kung napansin nyo, kapag kami na-discern, ako may na-discern akong estudyante na medyo problematic, binibigyan ko ng pagkakataon na kausapin. Kasi kung lalabas talaga na medyo maangas ng kaunti, ini-encourage ko na wag na lang tumuloy sa training. Ayan. Hindi ko naman papapagalitan, hindi ko naman papahiyain. Personal kami mag-uusap, not personal but tawag niyan, magwa one-on-one kami, no? Kasi malayuan man, so gamit lang yung ating Zoom or gamit yung Messenger, kakausapin ko. Ayan. I'll try to check kung anong problema. I'll try to check kasi probably baka ako may problema. Kaya yung gusto kong alamin. Pero kung at the end of the day, it will come out na talaga may attitude problem yung isang mag-aaral, ini-encourage ko na lang na mag-quit, no? Tsaka ibalik ko na yung tuition. Except yung enrollment fee. Kasi as a policy, hindi tayo nagbabalik na enrollment fee. Pero yung tuition, binabalik ko yan. Ayan. Okay? So, yun po yung, kasi bahagi po ng aming tungkulin. Hindi po kami ini-encourage ng DOH na, sige, mag-train ka lang na mag-train. Bahala ng DOH. Yung gano'n, no? Lalo na sa AUSA. Ang AUSA, naikwento ko kanila, Doc First, nung kahapon, sabi ko, nung nag-face-to-face pa yung AUSA, kasi ang base natin sa Quezon City, sa Manila for many, many years. Ayun po, ako, lagi kong sinasabi sa estudyante, kapag nag-enroll ka sa AUSA, tiyakin mo na ang desire mo maging LMT. Tiyakin mo na ang puso mo maging LMT. Ibig sabihin po nun, kasi whether we like it or not, through the years, since 2013 hanggang sa kasalukuyan, isa lang ang aking mantra when it comes to the exam. No? Kailangan kapag ikaw ay nag-enroll, huwag mong sayangin ang iyong investment. Diba? Huwag mong sayangin. So ibig sabihin, mag-aaral ka. Ganon. Kasi minsan may na-encounter akong ganun na talagang medyo may problema talaga sa pag-aaral, no? Minsan pa nga atin-atin lang 'to, no, wag niyong ipagkakalat. Minsan pa nga iba-bribe pa ako ng estudyante, sasabihin sa akin, "Sir, kasi sobra akong busy, eh. Bayaran ko na lang po yung training, tapos bigyan mo na lang ako ng certificate." 'Di ba bongga? Bayaran niya na lang daw yung training. Hindi pwede, hindi pwede, no? Kasi ako, personally, ako naniniwala, una sa lahat, may takot ako sa Diyos, no? Alam ko mali yun, no? Hindi ko papayagang mangyari. Kaya like kong sinasabi, sir, kung ganun po yung inyong paningin sa amin, yung inyong pong pananaw sa amin, mas mabuti po, wag na lang po kayong tumuloy. Ayan, okay? Kasi magkakaproblema lang tayo, eh. Okay? So, yun po, ulitin ko, balik na sinasabi ko, sa attitude kasi, kailangan nyo ng mindset na you are a winner. No? Mindset na ikaw ay passer. Oo. Kaya, yun, ulitin kong sabihin sa inyo, pagka napansin kong estudyante, sa simula pa lang, negative, naku, pinagpipray ko na yan. No? Kasi kung hindi magbabago yung kanyang pananaw sa kanyang sarili,
at sa papasukan niyang training, hindi talaga may papasa. Okay? Kaya ulitin ko, ang exam ng DOH, kung talagang aaralin ng isang estudyante, malayong-malayo na hindi kayo papasa. No? Kasi tandaan nyo, ang exam, 100 tanong. Hahabutin kayo ng 3 oras. Dati-rati 4 na oras. Tapos wala namang pag-usapan maliban na lamang doon sa pinag-aralan. Ganun po 'yon, no? Ganun po yung pamantayan po ng DOH. Okay? So mahalaga po yung attitude. If you have a winning attitude, if you have a positive attitude, if you have a heart that really works hard para maging LMT, hindi ka babagsak. Hindi ka babagsak. Okay? So yun po yung aking aking pong naranasan for many years. Sa kasalukuyan po, humigit kumulang na po ng mga 4,000 ang dumaan na sa AUSA na naging LNT, naging estudyante po natin. At marami din po tayong estudyante ng mga blind, yung mga visual impaired natin lalo sa Manila. Minsan sila po yung nagtatap sa exam. No, lalo na sa practical exam, talagang magugulat ka, no? Almost perfect yung kanilang presentation. Minsan totally blind. Pero mamamangha ka, talagang sobrang galing. Okay? Again, it will boil down to yung perseverance, discipline, and then constant practice. Ayun po. Okay, tuloy po tayo. It shall be the duty of the DOH committee, TMT, to cause the monitoring of massage therapists employed by the massage establishments. Okay. Ngayon, ang gusto kong linawin sa inyo, habang yung ginagawa pa ito ng DOH, ito po ay 2010. Okay. Ang ating gobyerno, I think panahon ni Pimentel, no? Si Pimentel po ang senador ng Pimentel, the father, the late father ni Pimentel. Ano bang first name nun? I forgot. Siya po ang bumuo at nagbalangkas ng batas na yung tinatawag na Local Government Code. Ano po yung Local Government Code? Ang Local Government Code ay isang batas na nagsasabi lahat ng gawain ng national office na karaniwang ginagawa nung araw ay ibinaba, no? Binaba sa local government. Kaya ang katawagan po nun ay devolution, na devolve. Kaya nung sinusulat po ito, dito kasi sa number 6 and number 7, duty po ng komite ng CMT na i-monitor yung mga therapist na nagtatrabaho sa mga spa. Okay, but that was before the LGC na Local Government Code. Kasi pagbaba ng Local Government Code, binaba na rin ng DOH yung ganitong tungkulin ng pagmumonitor ng mga nagmamasahe sa kamay ng mga local government units. Ayan po ha. Kaya po yung sa central office, bumaba na siya, nasa local government na po. Kaya kung inyong mapapansin, wala na pong enforcement power ang national government, lalo na ang DOH. Ang enforcement power ay nasa local government units. Ano ngayon ang gawain ni DOH National? Ang gawain ng DOH National ay gumawa ng mga policies and guidelines. Yun lang po yung kanilang tungkulin. Ngunit pagdating po sa implementasyon, ang mayroon pong say ay ang local government units. Okay. Ang sumunod po ay number 8, to perform other functions necessary to regulate, standardize, and professionalize and uplift the practice of massage. Ayan. So, ibig sabihin po nun, tungkulin po ng ating pong kagawa ng pangkalusugan upang gumawa nandun po sa sa kwarto mo. Okay. Yan. Say hi to my mom. Hindi nyo nakikita. Yung mother ko po is LMT din po. Nung nag-retire po siya as public school teacher, in fact, principal po siya, na-encourage ko mag-LMT. Kaya yun. Hi, Mi. Yan. Lumabas na. Papaalam. Gagamitin yung sasakyan. Anyway, so, ayun po, no? Moving forward, sabi po dito, ano man yung mga related pa rin po sa pagmamasahe, anything na may kinalaman sa pagmamasahe, yung CMT po
up to this moment ay sila po yung nagbibigay po ng mga guidance. Kaya ang pinaka-latest po na nilabas ng DOH, ng CEMT na advisory ay may kinalaman po sa renewal ng inyong massage license. I will discuss that later on, no, kasi hindi po kasama yan sa ating pag-aaral sa araw na to. Pero yun po, naglabas po sila at meron po sila mga changes na ginawa patungkol doon sa pagre-renew na inyong lisensya. Okay. Ang pinakahuli ay to perform other related duties assigned by the Secretary of Health to implement pertinent provisions of the Code on Sanitation. Kaya kung sa ating kagalang-galang na Health Secretary ay makapag-isip ng mga bagay na kailangang gawin para maging maayos po ang ating pong gawain bilang massage therapist, ay at any given time pwede din po siya maglabas po ng direktiba na i-implement po ng Committee of Examiners for Massage Therapy. Ayan. Okay? Ang sumunod naman, Section 2, ito na po yung Continuing Massage Therapy Education Council. At binubuo po ng isang chairperson. Ang chairperson po normally ay galing po sa CEMT at 2 members. Ito po ay yung members na siyang mag-a-assist po sa chairperson po ng CEMTE. Ano po muli yung CEMTE? Continuing Massage Therapy Education. So sila po ang babalangkas. Yung 2 members, by the way, ay galing mo doon sa HANE po ng accredited training institutions at HANE din po ng accredited training providers. Yan. Well, of course, ito po yung tungkulin, by the way. Ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang tungkulin ay tumanggap, mag-evaluate at mag-approve ng application for accreditation. Question, Sir, pwede ba kami mag-apply for accreditation kasi gusto namin magtayo ng massage training institution? Pwede po. Provided, mayroon po silang announcement na nag-open po sila ng application. Ayan. Sa kasalukuyan at sa nakalipas na mga taon, simula pong 2013, na nag-issue po sila ng accreditation, hanggang sa ngayon, wala po silang ginawang announcement asking for application para sa mag-line na magkaroon ng lisensya bilang training institution. Okay? So, tanong, nagtatrabaho ba yung CMTE? Bakit walang application? Ayan ang hindi po natin alam. Pero sa kasalukuyan, tulad sinasabi po natin, nagbinago po ng current na CEMT yung kanilang implementation, yung kanilang patakaran when it comes to how things are being done. Kaya ayun po, medyo nag-aantabay lang po tayo. Kaya ang inyong institution ay busy sa pagsasanay, sa pag-assist, sa pag-encourage even ng mga would-be LNT na may pasa yung inyong examination. Okay? Ngayon, marami-rami po ito nakalagay po ng mga duties and functions, pero hindi ko na babanggitin masyado yung iba except lang yung tulad sinabi natin, ang pinaka-major na gawain ay mag-accredit, mag-evaluate, mag-approve ng application. Pero like what we've said, hindi naman ito masyadong nangyayari sa ngayon. So we can do away with that for the meantime. Okay. Ang sumunod po sa Article 2, ito po makikita po natin, Article 2, ito po yung article o section po ng examination, registration, and practice of massage. Okay. So, section 3, sabi po dito, 3.1, date of examination. Examination for massage therapists shall be conducted any day of the first week of June, and take note, first week of June and first week of December. In exceptional cases, the committee may give examination on other dates outside the prescribed ones as may be deemed necessary. So, yan po yung kanyang tungkulin. Sila po magsiset ng date, pero ayon po sa AO 2010-0034, ang schedule po na exam ay karaniwan first week ng June at first week ng December. Okay. Ang kagandahan lang, to those who have not yet heard of me saying this, ang kagandahan lang ngayon sa bagong komite, napakabilis nila mag-process. Kasi nung unang panahon, nung kasisimula pala ng ganitong pagsasanay under sa AO na ito, minsan umaabot pa ng 1 taon, no, bago magkaroon ng lisensya yung aplikante. Kasi magkaibang schedule ng written, tapos magkakaroon ng malayong gap para sa practical. No, it could take months, 6 months at times, no, even more. And then, pagkatapos nung maipasa na yung dalawa, mag-aantay naman ng matagal para sa
o-taking, and then saka i-release yung lisensya. Kaya in fairness sa bagong committee under kay Engineer Tan, napakabilis. You take the exam on a Monday, Tuesday, i-check yung papel, and then Wednesday, Thursday, Friday, magpa-practical exam. Pagkatapos noon, after a week later, may oath-taking na. At ang kaganda ng oath-taking ngayon, pwede ng virtual, no? Gaganon ka doon sa sa oath-taking, sa Zoom. Okay? And then wala nang ginagastos doon, no? Unlike nung unang araw, maraming gastusin pa yung oath-taking na yan, no? Tsaka centralized nasa Manila. Yung ganon. Pero lo behold, ngayon wala na, no? And then a few weeks later, then you will receive your COR. Papadala ng COR. Saan kukunin yung COR? Kung saang rehiyon kayo nag-exam, doon makukuha ang inyong COR. Ano ibig sabihin uli ng COR? Ito po yung Certificate of Registration. Ito na po yung inyong lisensya. Ayan. Okay. Place of examination, hindi ko na babanggitin, pero technically kasi ang policy noon nung araw, every 50 examinee sa isang area magpapadala ng team ang DOH para magkaroon ng exam sa area na yan. Okay? For example, way back in 2023, yan po sa Gensan nagkaroon po tayo ng mga 60 na mga estudyante, at yung pong dahilan bakit po pumunta ang DOH po rito sa Gensan at dito po ginanap yung written exam at saka yung oral practical examination. Okay? So, the reason why hindi ko na masyadong pag-usapan about the venue kasi case-to-case basis. And there are also times, like what happened the other examination cycle, na ang exam ay ginawa po doon lang sa, doon lang sa Manila. Walang exam sa Visayas, walang exam sa Mindanao. Kawawa po yung mga taga Visayas tsaka Mindanao kasi hindi po sila napag-exam, except lang yung may pamasahe, may pera para makapunta na Manila to take their examination. Ayun po yun, no? Kaya everything is fluid. Everything changes. Kaya hindi na masyado natin tutukan na maigi. Okay? Ibig sabihin nun, mag-aantabay na lang tayo kung kailan at ano sasabihin. In fact, when it comes to your, di ba, yung nabalitaan natin na, magsiset na ng deadline ang CEMT for the exams this coming June. Ayan, no? Sinabi, this month na raw, lalabas na yung directive, no, kung kailan. So, kaya sinabi ko na agad sa inyo. Kasi there are times, sometimes, may mga panahon na too late, too close ang kanilang deadline ng submission at doon sa exam period. Kaya another case of naman po yan, no? Inconvenience sa part ng examinee. Kasi po yung panahon po ng pag-prepare po ng mga requirements. Ayan. Okay? Qualification of applicants. Ayan. Ito, maganda to, no? Lalo na po sa mga hindi first time niyo pong makakarinig regarding sa ano ba yung requirements ng DOH para kayo ay makapag-exam. Okay? Applicants for the licensure examinations must possess the following qualifications. Ano po yung mga qualifications? Heads up ko lang kayo kasi ito po yung 2010 and lately po may mga changes ng kaunti regarding sa requirements. Pero nevertheless, pag-usapan din po natin at i-highlight ko lang po yung kailangan yung i-comply ngayon pong panahon na ito na kayo ay mag-exam. Okay, number 1, he or she must be a Filipino citizen, at least 18 years old at the time of the examination. Okay, ayun po So kailangan po Filipino citizen at 18 taon 18 taong gulang at the time of examination. Now, what if ang mag-exam ay 17 years old, no? At the time of examination 17 years old, hindi pa pwede. No, kailangang antayin niya magkaroon siya ng birthday at naging 18 saka siya pwedeng ma-exam. So that's the first requirement. The second one is he or she must be of good moral character. Ayan, okay? Good moral character. Ayan, GEMRC. Ayun. So sino po magse-certify na ikaw ay isang citizen na may good moral character, na meron kang maayos na pag-uugali? Walang ibang makapagse-certify niya kundi yung inyong barangay chairman.
I'm sure naman lahat tayo nakatira sa isang barangay at yung barangay na yan mayroon pong chairman. Siya lang po ang makapagbibigay ng certification na nagsasabi ikaw ay may magandang pag-uugali, no? Good moral character. Next, he or she must submit a certificate of clearance from the National Bureau of Investigation. In olden times, dito po sa AO na ito, malinaw po na mayroong tatlong option. Either NBI, either police clearance, tsaka yung fiscal clearance na sinasabi. Pero under ngayon sa bagong pamumuno, under kay Engineer Tan, nung sila nangangasiwa, inalis na nila po yung police tsaka yung fiscal clearance. So, tanging NBI clearance na lang po na valid ang kanilang tatanggapin. Ayan. Question. Sir, kailangan ba ilagay doon for LMT examinations? Kasi po later sa medical certificate, dapat naka-specify fit to take the DOH massage licensure examinations. Pero dito, hindi na po kailangan. Kasi nag-try po ako nung dati, kulang-kulang na lang pagalitan ako ng taga-NBI kasi sabi nila, standard na po yung nakalagay regarding doon sa for employment, for overseas, mga ganon. Kasi nangungulit ako nung araw. Slight na naman ako nangungulit, no? So, yan po, hindi pwede. So, kung ano po yung inisyu po nila for as long as no derogatory cases, ganun yung nakalagay doon eh. No? The blah 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 has no derogatory cases, yung ganun. Ayan, so walang problema po. Basta cleared, no? Cleared po tayo sa National Bureau of Investigation. Ang sumunod naman po ay he or she must submit a medical certificate from a government physician. He or she is fit to take the examinations. No, so, linawin natin ha. O hindi tatanggapin ng DOH ang any medical certificate na issued ng isang private practitioner. Kailangan po government practitioner ang mag-i-issue ng medical certificate. Now, here's my tip for you. Kung kayo pupunta po sa isang government hospital, well and good. Kaya lang po, katakot-takot ang requirements. Kasi pag hospital setting po, hanapan kayo ng stool, hanapan kayo ng kung ano-ano dyan, x-ray or whatever, ang daming hahanapin. Kaya ang aking tip sa inyo, pag kumuha kayo ng medical certificate, doon na lang kayo sa inyong pinakamalapit na barangay na mayroong doktor. Ayan. Huh? So, kasi number one, siyempre si Doc, kilala niya na kayo, kilala niyo yung pamilya niyo, isyuhan ka na ng medical certificate. Basta po, kapag humingi po kayo at inisyuhan kayo ng medical certificate, tiyakin niyo po na nakasulat yung sumusunod na mga kataga. Fit to take the DOH, massage, licensure, and licensure examinations. Ayan po ha, kailangan po nandun po yung katagang yan. Otherwise, hindi po tatanggapin ng DOH. No? Lalo kung nakalagay doon na ano lang, no? Physically healthy, mentally fit, mga ganon. Pagka ganon, I'm sorry to say, hindi yan tatanggapin ng DOH. No? So, kailangan po naka-specify po yung sinasabi natin, fit to take the DOH massage licensure examinations. Next. Ayun. He or she must be at least a high school graduate. Yan. So madaling sabi, mayroon pong high school diploma. Okay. Kung walang high school diploma, kung mayroon namang may ALS, no, Alternative Learning System na certificate equivalent to high school level, then pwede din po 'yon, no? Tatanggapin ng DOH. Except kung ito po ay sinamit ng original. Ibig sabihin, kailangan yung inyong diploma ngayon, kung mayroon kayong diploma, kailangan ninyong i-photocopy yan at dalhin nyo po sa inyong school kung saan kayo nag-aral nung dati at pipirmahan po, ipapacertify nyo po na doon sa school registrar. Ibig sabihin po no, naka-CTC. Ngayon, pwede ba yung original o yung original diploma naka-CTC? Hindi po tatanggapin. The idea is, ang DOH, simula nung nag-assume si Engineer Tan ng HFSRB, ang sabi na po nila, hindi kami tatanggap ng original kasi hindi na kami magbabalik ng any document. Prior to Dr. Engineer Tan, doktor ako ng doktor sa kanya. O nga no, kasi bakit merong engineer doon sa DOH?
Okay. Anyway, prior to her, gano'n ang sistema nung araw kasi mag-submit ng isang set ng original at mag-submit ng isang set ng photocopy. Yun, maraming trabaho yun eh, no? Maraming trabaho yun sa inyo. Kasi dalawa yung ihanda nyo. Eh, kung kailangan pa institution, minsan pangatlo, tatlo pa, no? Tatlong hingin. Pero kasi, the idea was, pagdala sa DOH, bibit-bitin namin yung document nyo sa DOH. Pagdala namin sa DOH, titingnan ng DOH yung original kumpara doon sa inyong photocopy. Pag happy si komite, happy yung staff, tatanggapin niya ngayon yung inyong photocopy and then ibabalik sa amin yung original. In return, ibabalik namin sa estudyante. Ang problema mga kaibigan, mga kapatid, nagkakawalaan minsan ng documents. Ayan, no? Either mawala doon sa DOH, ang applicant dati libo-libo 'yun eh, no? Ngayon hindi na umaabot ng libo pero marami-rami pa rin. So ibig sabihin malakas ang possibility na mawala yung document. Kasi pag nalaglag lang ganun, minsan di na nila alam kung kanino 'yun, di ba? So susuksok nila sa isang folder, sa isang ano, yun yung dahilan nawawala. Kaya sabi ng DOH, no way, hindi na kami tatanggap ng document na original kasi whatever we receive becomes ours. Amin na yon. Kaya hindi nyo na pwedeng hingin sa amin. At wag nyo na kaming guguluhin forever, ever and ever kasi hindi kami nagbabalik ng document. That is the reason why kailangan sa diploma, yun po, naka-CTC, kung iyon naman po may transcript naman kayo sa college, yun din po, the same policy, the same principle, ipa-CTC yung photocopy ng iyong transcript. Yan. Next. He or she must submit a certificate of training from any Department of Health accredited training institution. So ito po inyong training. No? Sa training certificate na aming issue sa inyo, aming isasalaysay na si Mr. So and so ay nagkaroon po ng pagsasanay patungkol sa paghahanda sa exam ng DOH for 60 or at least 60 hours. Ayan. Yan po yung nakasaad po doon. Yan po yung nakasalaysay doon po sa inyong certificate of endorsement. No? Kasi pag endorse namin, well, after our your training with us, magagawa ko ng certificate of completion, meaning completed yung training, and then sasabayan po namin na endorsement saying that Mr. So-and-so has completed the training and is now qualified to take the examination. Based on our, based on our evaluation. Okay? So, yun po yun. Question. Sir, hindi ako nakapag-exam last year. Pwede bang rekta na ako magsasubmit ng requirements sa Manila, sa central office? Well, if that's your choice, pwede. Pero for as long as walang endorsement, kahit anong dala mo ng document doon, hindi yan papansinin. No? Kaya ibig sabihin, dadaan ka pa rin sa institution. Question, anong gagawin ng institution? Ako naman po, to be fair sa mga estudyante, nire-require ko pang mag-training. Although hindi na ako kasing higpit ng regular student. Pero kailangan niya ipasa yung written exam sapagkat yun ang basis ko to recommend anyone. No? So walang shortcut. No? Walang shortcut. Dadaan ka pa rin sa training. Dadaan ka pa rin sa institution. For me, in my case, para i-endorse kita sa DOH. Ayan po. Yun lang po yung mga requirement when it comes to your application sa DOH para kayo ay payagang mag-exam. Ngayon, pag na-complete yung requirements, naabot na po yung deadline ng DOH, and then, ito na, palapit na yung exam ng DOH, days prior to the exam, maglalabas na or ipapublish ng DOH kung sino-sino po ang mag-exam. Ayan. So, by alphabet po yan. No? By alphabet po yan. Si Alpha, si yung mauna, and then yung huli si Zebra. By alphabet po. Kaya pagka tinignan nyo po sa website ng komite, ng CMT, ng HFSRB, hanapin nyo po yung pangalan nyo. The moment na hindi nyo makita yung pangalan nyo, it means hindi kayo nag-qualify. As simple as that. Question, sasabihin ba ng committee sa iyo, tatawagan ka ba at ibabalita sa iyo na hindi ka pasado, hindi ka qualified? Wala po. Sa aking karanasan, hindi po nila ginagawa. Basta yun lang po, hindi lalabas yung pangalan mo. Ang aking assumption, at assumption ng mga ibang institution, ibig sabihin nun, may problema lang yung document. Ayan. Kaya
Kaibigan, kapatid, mahalaga, you have to make sure you follow everything that I say to you, everything that is written sa advisory ng DOH about your requirements para hindi po kayo magkakaproblema. Ayan. Gagawin na po natin, tutuloy natin bukas yung ating aralin. I have to beg your indulgence kasi yung aking hinanda pong slide at aking hinanda material hindi po nag-appear. I don't know what happened. Nakurap yata yung file kaya hindi ko na makikita. So just the same, no? Tuloy po natin yung ating pag-aaral pero tayo nagtapos dito sa topic po regarding doon sa ano ang qualification, ano ang requirements para ikaw ay makapag-exam sa DOH. Sa Tarinawa, nyo ma-internalize nyo ito kasi technically ito yung gagawin niyo bilang paghanda upang kayo ay makapag-exam this coming June 2026. Okay? So before I go, I would like to ask if you have any clarification, you have any question, pwede pong paki-chat lang po. I'll check sa chat room. Ayan po. Si Crystalline, sabi niya positive pala. Okay, good. Okay, yes, Tina Quisado, may tanong ka ba? Wala naman po. Ano po? Off-cam po ako, sir, sabi ni Romina. Dito pa rin po sa hospital kasi. Pasensya na. Pag-pray natin yung kaanak ni Romina Bilboa na sa hospital. We're praying for speedy recovery. Mina? Okay. Sabi ni Justin, all clear? Okay, so kung wala na pong tanong, maraming salamat. See you again tomorrow. And again, I would like to Nandito po ba si Ma'am Fe? Si Ma'am Fe? Dila Calzada? Ma'am, nandito na po kayo. Hindi ko kayo napansin. Anyways, so welcome po natin si Ma'am Fe. Siya po ay actually parang nurse yata siya sa abroad. Kaya lang po, pasensya na po ha kasi ang usapan natin dati, hindi na ako magtatanggap ng mga estudyante kasi umabot na tayo ng 60. Pero unfortunately, upon looking at the records, hindi pala natin naabot yung 60 kasi umabot lang tayo ng 30. Kaya na-scam si Mr. Eugenio. Binaba ko yung tuition from 8,850 to 7,000 kasi sabi ko, oy, meron na kaming 50. In fact, sumabot ng 60 yung nasa group chat. Pero at the end of the day, I realized, ilan pala ang nag-enroll. Kaya ulit, pakiusap ko po, kung kayo po ay nandito po sa klase na ito, hindi po kayo enrolled, hindi po kayo nagbabayad ng ano pa man, no, ni Singkong Duling, pakiusap po, paki-pull out na lang po yung sarili kasi eventually, I will find it out and I will be the one to remove you from the class. Ayun po. Okay, so yun po, maraming salamat. At see you again tomorrow. God bless. Arigatou gozaimasu. Jamatane. Bye.